Have you ever felt anxious about your finances? Yung tipong Wala ka ng pera, hindi mo na alam kung saan mo kukunin ang mga pambayad mo ng bills. Paano mo umpisahan ang mga pangarap mo? Lack of money leads to confusion and anxiety. Ano ba dapat natin gawin? well, friend, today, let me remind you that there's a greater source of peace, hope, hindi lang sa pera, kundi sa iyong buong buhay. If you're interested, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Lagi kong sinasabi na, di ba, kailangan magsipag ka, magtiyaga ka, di ba, dumiskarte ka. Pero alam mo minsan, ito yung reality. Kahit anong effort, no, parang ginagawa natin, pero kulang pa rin. Agree? Parang nagtanong na rin ako sa sarili ko ano kaya ang mali ko, di ba? Kaya nga today, we're gonna talk about how to find financial peace in your life na kahit na wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Okay, ready ka na ba? Okay, let's go! Alam mo, para magkaroon tayo ng financial peace, ito lang ang reality. We got to acknowledge first that we are living in fear. When you say living in fear, yung parang may moments ka ba na natatakot ka na mawalan ka ng pera, maubusan ka ng pera, di ba? Yung para baka mawalan ka ng trabaho, maubos ang savings mo, maipit ka sa utang. Isipin mo to, di ba? Sa totoo lang, yun naman yung fear ko We have to understand yung fear natin dito ay totoo. Pero ito yung na-realize ko, ito na-discover ko, and I hope that this will really help you. Please bear with me. Nung wala kang pera, takot ka na maubusan ka ng pera. Ngayon, nagkapera ka na. Next, anong takot mo? Paano kung maubos tong kinita ko? Nung wala kang trabaho, di ba? Takot ka kasi wala kang work. Pero ngayon may trabaho ka na. Anong takot mo? Paano kung mawalan ng trabaho? Nung wala kang negosyo, naku, natatakot ka, baka maghirap ka. Ngayon, may negosyo ka. Baka natatakot ka, baka malugi negosyo ko. Dati wala kang benta, takot ka. Ngayon may benta ka, takot ka. Takot ka pa rin. Paano kung di na umulit? Weird. Hindi nyo ba na-realize na weird talaga siya? Nung wala kang pera, takot ka. Nung may pera ka, takot ka. Nung wala kang trabaho, takot ka. Ngayon may trabaho ka, takot ka. Wala kang benta, takot ka. Nakabenta ka, takot ka. Diba? Ang tunay talaga, solusyon. Honestly, hindi pera, hindi magkaroon ng negosyo, magkaroon ng trabaho. Alam mo, we need to understand if you're living in fear, the opposite of fear, ang solusyon is faith. Diba? We need to learn how to trust in God. Magtiwala tayo kay Lord that He will never leave us nor forsake us. Na ang Diyos ay may plano. Sabi nga Bible says, be strong and be courageous. Do not be afraid. Kaya kapag binigay mo ang tiwala mo, ang buong tiwala mo sa Kanya, na Lord, I'm surrendering all to you, my present, my future, inaalay ko to sa iyo, pwede kang mag-relax Diba? Kahit nasa gitna ka ng kadiliman, kagipitan, bagyo. Diba nagigets nyo? We can trust in Him that He will take care of us. He will provide for us. Pero hindi ito ang ibig sabihin na wala kang gagawin. Tatandaan, faith without works is dead. So, number one pa lang. Number one, guys, kung gusto mo magkaroon ng financial peace, put your trust in faith, not in fear. Grabe. Number one. Let's talk about financial storm naman. Chinky, baka ikaw nagkukwento ka nito pero ikaw na nakaka-relate. Siyempre may kaya ka na ngayon compared to dati. Nako, maniwala ka. Nung nagsisimula ako, ganun din ang problema ko. Marami rin akong pagsubok. There was a fact, nawalan ako ng kita. Nawalan ako ng kita ng 6-digit income noong 1999. Stable income yan. So, 1999, that was a lot of money. Kaya nga, alam mo, natakot din ako noon Ang tanong ko nga kay Lord during the time, Lord, sana maulit muli. Yan pala kanta ko. Sana maulit muli. Diba? Nakumita ako ng 6 digits per month. Pero you know what? I was living in fear right now and I was so anxious. Pero alam mo, God is good. Even though sometimes we're not faithful, He is faithful. Binigyan niya ako ng wisdom na mag-start ng bagong business. Alam nyo, ano nangyari? Yung 6-digit income ko per month naging per week. So, anong na-realize ko? If I just put my trust again in God, He will help me to find a way so that I can recover. Kaya guys, kung ikaw nakikinig at nanonood ka, you lost money, nalugi ka, na-scam ka, believe me, God has better plans for you. Akala mo, the end na, pero hindi mo alam, meron pa na siyang mas magandang plano. So, now, I want to encourage you right now. Let's be more practical. So, gusto nyo bang magkaroon ng financial peace sa buhay mo? Kung gusto mo, get a piece of paper and a pen, start writing down notes. Number one, kapatid, start with gratitude. Mag-focus ka, again, matuto ka magpasalamat. Do not focus on the things na wala ka. Mag-focus ka sa bagay na meron ka. Diba? Malaki man o maliit, Lord, maraming salamat sa blessing. Lord, maraming salamat sa buhay. Lord, maraming salamat sa kalusugan. Lord, maraming salamat sa trabaho. Lord, maraming salamat po sa kita. Alam mo, yung gratitude mo, yung heart of thankfulness mo will help you focus on abundance, not scarcity. Hindi ka kasi nakatingin sa kulang Lord, ang liit ng kita ko. Lord, ang hirap ng trabaho ko. Lord, yung negosyo ko.
Wala kang peace pag ganun ang ginagawa mo. Again, focus on the things that you have. Be grateful. Number 2, ang kailangan natin gawin, reality. Di ba, mabilis yung sabihin na maging positive, pero pag ikaw ay nasa gitna ng problema, napakahirap maging positive. Yes, magpakatotoo ka. Face your fears with faith. Kung may utang ka, harapin mo to, di ba? Huwag mong takbuhan. Pray for courage. Lord, please give me courage. Please give me wisdom. Give me concrete plan kung paano ako makakalabas sa utang. Kung meron ka mga concerns, Lord, give me faith. Give me the courage to overcome these financial challenges I'm experiencing. That's the second thing. Huwag mong i-deny na takot ka. Humingi ka ng tulong at bigyan ka ng lakas. Pangatlo, alam mo dapat mong gawin? Be a good steward of what we have or what you have. Ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya dapat maging mabuti kang katiwala. Parang nanghihiram ka ng sasakyan eh. Di ba? Pag hiniram mo yung sasakyan, sinoli mo sa kaibigan mo, nililinis mo, finufull tank mo. Bakit? Para makaulit. Tama o mali? Ganon din tayo. Pag tayo ay pinagkalooban ng Diyos, ng bagay, at iningatan natin, pinalugo natin, alam mong gagawin ni Lord? Pagkakatiwala sa'yo ulit. Kaya nga, pag meron kang pera, learn how to budget wisely. Avoid unnecessary spending. Avoid debt because it is not the will of God for you to live in debt. Di ba? Kung mangungutang ka, make sure may kakayanan ka na magbayad. Di ba? And syempre, kailangan mag-ipon ka para sa future. Why? Bakit? It's not because you want to save for your future. Because the reason why you're saving because you want to fulfill and you want to honor God by becoming a good steward. Grabe. Alam mo, pag ikaw magaling ka, pwede kang pagkatiwalaan sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. And last but not the least, on how we can really experience financial peace kahit na may challenges. Again, ulitin natin ha. Number 1, be grateful and thankful. Face your fears, okay, with faith. Number 3, be a good steward. And number 4, overcome challenges with kindness. Ano ibig sabihin yan, Chinky? Kahit mahirap ang sitwasyon mo, don't let fear turn you to become someone who's selfish. Kahit may pinagdadaanan ka, choose to give, choose to help others. Alam mo yung pagbibigay, nagbubukas to ng pintuan para mas marami pang blessing. Subukan mo. Kunyari, 200 pesos na ng pera mo sa wallet. Saan ba yan, di ba? Kung nangusap sa iyo ang Diyos at sinabi, ibigay mo 50 piso o 100, itulong mo sa iba. Kung nangusap sa iyo si Lord, gawin mo. Nakikita mo, see if not God will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. I personally have experienced that. One time, I think 2,000 pesos na lang po sa wallet ko during that time. 2,000 pesos. Bigla na lang, nag-attend ako ng church. Pagkatapos ko mag-attend ng church, may nagpatotoo. Nung nagpatotoo siya, parang bigla na sinabi ni Lord sa akin na ibigay mo yung 2,000 mo. Sabi ko, Lord, baka pwedeng hati na lang. Kailangan magtira sa rin. That person need the money more than you do. During that time, talagang challenging talaga. Wala masyadong income noon. So, by faith, sinabi ko, lumapit ako sa tao na yun. Sinabi ko, good news, may bibigay sa'yo si Lord. Bad news, ako nawalan. Hindi ko sinabi yun. Pero you know what? This is the miracle naman upon miracle. Whatever I sowed to that person, the following week, I earned 10 times. Naging 20,000 pesos. Grabe talaga, no? Pagka nakinig ka talaga kay Lord, nag-obey ka talaga, alam mo, sobrang-sobra. Kaya ikaw ang tatanungin ko, may financial struggles ka ba na pinagdadaanan mo? Diba? Wala ka ng peace of mind, diba? Feeling mo na overwhelmed ka na. Alam mo, ito lang sabihin ko sa'yo, ginawa mo naman lahat, diba? At wala naman nangyari, wala kang peace. Ba't di mo nang piliin na magtiwala sa Diyos? Maghanap ka ng peace, hindi sa ginagawa mo, kundi magtiwala ka sa Kanya. Remember, fear is normal, but faith is more powerful. Kaya kahit ano ang sitwasyon mo, kapatid, kapit lang. God's grace is more than sufficient. It's more than enough. He will provide all your needs according to your glorious riches. So guys, kung kayo ay na-bless sa episode na ito, type bless sa episode na ito. At the same time, pakitype lang kung ano naman yung mga fears and challenges that you're experiencing right now at ano ang na-realize mo sa video na ito. So if this video inspired you, my friend, okay, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much. As I always say in my YouTube channel, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.